ginigipit po siya po, mga kabida, ng gobyernong ito, okay? Ginamit na po nila, mga kabida, ito hong Commission on Audit, ito hong Securities and Exchange Commission, pati ang Anti-Money Laundering Council po, mga kabida, para lang po imbestigahan ito hong si VP Sara, mga kabida, pati na rin ngayon, ito hong Bureau of Internal Revenue po, nakisali na rin, mga kabida. Okay? Mantakin nyo bago lang po naglabas po ng kautusan po itong BIR po, mga kabida, para mag-issue po ng Letters of Authority o LOA. Ano po ang ibig sabihin po dito? Of course, ang ibig sabihin dito, mga kabida, magkakaroon po sila ng tax audit. Dito kay Vice President Sara Duterte, kay Attorney Manscarpio, at maging itong siyang mga negosyo po, mga kabida, na related po sa mag-asawa po, Okay? So, ito, malinaw po, mga kabida, na gumagalaw na po, okay, yung tila panggigipit po, kay VP Sara, mga kabida, in relation dito sa impeachment proceedings po, against the Vice President. Okay? Ito, pabasahin ko lang po, ito hong breaking mula sa The Philippine Star, mga kabida, po. Okay? The Bureau of Internal Revenue, o BIR, has ordered the issuance of letters of authority, o LOA, to audit Vice President Sara Z. Duterte, her spouse, and 9 businesses related to the couple, mga kabida. This document will allow the revenue officers to examine the taxpayers' books of accounts and other accounting records po, mga kabida. The BIR stated that this action follows the careful determination that probable cause exists to warrant a formal audit investigation of the subject taxpayers. Ayan. BIR Commissioner Charlito Mendoza explained that LOA is the legal instrument used by the agency to initiate formal tax audits. Ayan. It is not a conclusion of liability, but it is a necessary step in determining the correct tax due. Accountability begins with the consistent application of the law. Where there is a basis to investigate, the BIR will do so. And if evidence of tax violations exists, it is our duty to pursue the appropriate civil, administrative, or criminal remedies, he said. Ayon. So, ito po, Ito hong entry po, mga kabida, ng Bureau of Internal Revenue, malinaw po, mga kabida, na isa na po itong uri po, ng panggigipit po, mga kabida, dito kay Vice President Sara Duterte. Alright? Kung maalala po ninyo, mga kabida, during the House Committee on Justice impeachment proceedings po, mga kabida, inimbitahan po nila itong taga Bureau of Internal Revenue po. At in fact, dinala pa po yung box po, mga kabida, na naglalaman daw doon sa mga dokumento po, ni Vice President Sara Duterte, mga kabida, po. Subalit hindi po ito binuksan, okay, in public, dahil mahigpit daw yung batas po, mga kabida, At hindi ho basta-basta buksan po yung records ng Vice Presidente, mga kabida, mula sa Bureau of Internal Revenue. Kaya hindi po natuloy yung pagbukas po ng box po, mga kabida, po. At ito, bigla na lang po tayong nasurpresa po, mga kabida. Actually, kagabi po, ito hong balitang ito, mga kabida, lumabas na meron na pong kautusan mula sa BIR, para magsagawa po ng tax investigation po, mga kabida, laban ho dito kay Vice President Sara Duterte at maging yung kanyang asawa po. Okay? In relation dun sa kanilang mga negosyo po, mga kabida, kung tama ba ang pagbabayad po nila ng buwis, Okay? Malinaw po sa statement po ni Commissioner Mendoza, mga kabida, kung sakali man po, during their investigation po, meron pong makitang violation, tax violation po, mga kabida, definitely magsasagawa po sila ng legal na akbang, mga kabida. Civil, administrative, or criminal action po, gagawin po ng Bureau of Internal Revenue kung sakali man po meron po silang makitang paglabag doon sa tax payment ng mag-asawang
VP Sara at Attorney Manscarpio po, ano, mga kabida.